Pakipaliwanag nga po sa amin, attorney, kung paano ba natin masasabi o paano ba inilalarawan, idinidefine ng ating batas kung ano ang bullying? Okay, ang bullying 'no ay, matagal nang dinefine ng ating batas kung di ako nagkakamali 12 taon na under RA 10627. Ito yung Anti-Bullying Act of 2013 'no. So basically, Maricel, ang bullying ay any, severe or repeated, acts or gesture, whether physical man 'yan, electronic, written or any other expression 'no, that causes physical harm, emotional harm, or damage to property na ginagawa ng isang estudyante laban sa isang kapwa estudyante. Pwede rin Mm. ito magresulta no, sa takot doon sa estudyanteng na bubuli o di naman kaya ay maaaring walang physical or any other harm pero nadi-disrupt nito yung educational process. Ibig sabihin, hindi nakakapag-aral ng mabuti yung Hmm. bata 'no, dahil kasama diyan yung nagke-create ng hostile environment dahil nakarinig tayo ng mga kaso, Maricel 'no, na takot yung bata, pumasok sa eskuwelahan dahil, makikita niya ulit yung mga nang-aapi or nangbubully sa Mm. kanya. So, it's a hostile environment o yung, tinatawag na sitwasyon na nagkakaroon ka ng takot 'no, na ayaw mong mapalagay sa gano'ng sitwasyon sapagkat ito'y nagdadala ng takot sa iyo, nagdadala ng, panganib o Mm. bagamat meron mang actual or wala, nagkakaroon kasama dito yung reasonable fear. Ibig sabihin, may reasonableng basihan ka para masabi na bagamat hindi pa ako physically nasasaktan or hindi pa ako talaga na wala wala pang physical or emotional na nangyayari sa akin, but it's bound to happen, meaning, imminent 'no, nandiyan yung Mm. threat. So, yun yung pagkaka-define ng bullying, Oh, sa ating, oo. batas. So, it's hindi hindi siya laging repeated, Maricel 'no, Aha. lilinawin ko lang kasi baka iniisip ng ating mga, nanonood at, nakikinig na kailangan yung bullying paulit-ulit. Not necessarily. Puwedeng Mm. tinatawag na severe or repeated. Ibig sabihin ng severe, talagang seryoso yung Oo. nangyari. So, halimbawa, one incident lang pero napakaseryoso nung ginawa, Mm. napakabigat ng ginawa. Yun ay masasabi na nating bullying kahit na isang beses lang. Meron naman, Maricel, parang quote unquote maliliit na bagay 'no, Hmm. konting tukso rito, konting tulak, ganyan, konting, panloloko, Mm. pero over time it becomes repeated and then that's also considered as, bullying. So, Bullying. it can happen several times, it can happen na isang beses lang, ngunit severe. Student to ang importante dito, Maricel 'no, it's by one student against another student. Aha. Hindi yung ibang relationship kasi the law is very clear na mga estudyante ang, gino-govern ng bullying. Okay. Pero meron akong interesting na narinig dun sa sinabi mo, Attorney Paul, kasi sabi mo Hmm, nga, hindi lang siya basta physical, pwede siyang emotional, pero may sinasabi yes. ka na basta may banta, pwede na Yes, siyang oo. ma-consider as bullying, basta nakakaramdam ng takot yung estudyante. Yes, basta tinatawag natin na reasonable fear. Kailangan naman reasonable, Maricel 'no, kasi hindi naman puwede yung, ayoko lang yung mukha ng kaklase ko, parang Mm. nabu na ako. Hindi naman tama yun. Pero kailangan talaga merong reasonable fear. So, meron talagang basihan 'pag tinanong natin yung bata, "Ano ba ang ginawa sa'yo? Ano ba ang Mm. sinabi or ano ba yung mga nangyari?" Para ma-evaluate natin kung talaga bang may basihan. And siyempre kadalasan 'no, at least sa karanasan natin sa mga ganitong bagay, may basihan naman 'no. Hindi naman yung bata minsan nagke-create ng, ideya lang na wala namang basihan. Merong nangyari, may sinabi, may ginawa, may pinost online 'no. Idagdag Mm. ko lang na kasama diyan yung, mga cyberbullying 'no, kasama dun Yes, sa batas na yes. 'yan. Ito yung mga ginagawa online. So, puwedeng dati kasi Maricel 'no, at least nung kabataan ko wala namang Mm. online. So, minsan Kabataan yung natin walang online. kabataan natin, oo, kabataan natin. So, minsan, dinadaan sa sulat 'no. Halimbawa, Mm. notebook ng kaklase may mga nakasulat na ganyan. Pero ngayon nag-evolve na, electronic na. Puwede kang Hmm. i-text, puwede kang i-message, puwede kang mag-post online, et cetera. So, lahat 'yan ay saklaw ng bullying. So, yun nga, yung gaya ng sabi ko sa'yo 'no, natanong mo kanina, reasonable fear. Ibig sabihin may basihan yung takot ng, Mm. bata na nagkakaroon ng bullying. At saka yung nabanggit mo kanina, Attorney Paul, na yung simpleng pang-aasar, paano natin Mm, malalaman kung, teka, akala ko kasi simpleng asar lang 'to, eh. Paano natin masasabi mm. na, "Uy, umabot ka na dun sa border ng bullying?"
Mga ganitong kaso, Maricel, no, magandang tanong yan. Ito'y laging tinitignan sa perspektibo ng parehong partido. Pero yung tumatanggap ng pang-aasar ang makakapagsabi kung talagang may pang-aasar. Remember, no? Ihahalin tulad ko ito sa harassment. No? Mm. Lagi akong nag-lecture dyan sa sexual harassment. So, kung titingnan mo yung mga ruling ng ating Korte Suprema, mga sinabi ng mga husgado, kung titingnan mo yung trend, no, it is viewed from the perspective of the victim. Ibig sabihin, kung ikaw yung biktima na tumatanggap, no, ng mga ganitong akto, ikaw ang makakapagsabi kung meron ba talagang pang-aasar. Meron naman kasi, Maricel, no, may mga tao din na kahit anong gawin mo, hindi talaga naaasar at they Mm. treat it differently. So ito'y tinitingnan sa perspektibo nung alleged victim, nung biktima, nung di umano'y biktima para malaman kung ano ba talaga yung mga ginagawa sa'yo at ito ba'y para sa iyo nakakaasar, nakakatakot. Of course, that's one thing na tinitingnan at mabigat yung timbang nun. Pero hindi lang naman yun. Pero mabigat yung timbang ng perspektibo ng inaasar kasi siya talaga ultimately makakapagsabi, no, kung paano niya ba tinatanggap itong mga bagay na ginagawa sa kanya, mga sinasabi sa kanya para masabi natin that it is tantamount or it amounts to bullying yung mga Mm. nangyayari sa biktima. Pero attorney, once na na-establish na okay, nag-e-exist nga yung bullying sa kasong ito, ano yung Hmm. supposedly magiging role o yung legal mandate ng paaralan ng mga estudyanteng ito dun sa kaso? Yeah. Ang mga paaralan, Maricel, no, ay minamandato ng batas, whether private or public yan, no, minamandato ng batas na magkaroon ng mga polisiya laban sa bullying. Kailangan sila ay magkaroon ng proseso, kailangan i-explain nila ng mabuti ano ba yung bullying, kailangan magkaroon ng proseso ng pagre-report, kailangan magkaroon ng parang yung tinatawag natin na mga lecture or leksyon, no, kung paano ba i-address yung bullying, anong gagawin, pag may insidente ng bullying, paano natin masasabi na may bullying, paano ito i-report ng estudyante, ng magulang, ng school head, ng teacher, ng principal, kung sino man ang nakakaalam dito. May mga ganong mekanismo na kailangan i-implement ng school. Yan ang minamandato ng batas. Now, pag nagkaroon talaga ng act of bullying, kung sino man, kasi syempre, Maricel, no, ang act of bullying will only be known, well, obviously, kung ginagawa sa pampublikong lugar sa eskwelahan, may Mm. makakita. Pero hindi kasi lahat ng bullying nangyayari sa pampublikong lugar eh. Oo. Merong bullying in secret, no? Nakadiretso lang doon sa dalawang partido, sa dalawang estudyante. Mm. Kung sino man ang makaalam, kung magsumbong man ng estudyante doon sa principal or sa kanyang school teacher, o di naman kaya may makakita na magulang, school teacher o principal ng kung ano man ang nangyayari, minamandato ng batas na kanilang aksyonan ito ayon sa kanilang polisiya na anti-bullying. Kaya kailangan magkaroon para alam ng lahat ng tao sa eskwelahan na pag may bullying, ito yung gagawin namin. So, Mm. Mm. iga-gather, marami yung, may mga general steps dyan, no, Maricel, no? Pero, susunod yan sa proseso nila. Pero iilan sa mga general steps dyan is, kailangan mag-imbestiga kung sino man ang nakaalam. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng sumigaw ng bullying, bullying din talaga. Kailangan due process tayo. Kailangan malaman natin na yung talagang mga nagsabi na nabubuli sila, talagang nabubuli at magkakaroon ng investigasyon. Kasama Mm. dyan yung ipapatawag yung mga partido, titignan kung ano ba talagang nangyari. Nagsumbong si ganito, ganito raw yung ginawa ni ganyan ng kaklase niya. Mm. Tatawagin yung kaklase. O may nag-report dito, ganyan, ano ba nangyari, ikwento mo nga, etc. And then, magkakaroon ng finding, no? Yung school, yung principal, or kung sino man yung guidance counselor, kung sino man yung kanilang designated officer para dyan, at magkakaroon ng appropriate administrative sanction para doon sa Mm. estudyante. Kung mapapatunayan. Yung administrative sanction na to actually, Maricel, no, as far as I know, yung law is silent because it gives the parties the Okay. discretion kung ano ba talaga. Kasi malalaman yan school to school basis kung ano ba talaga yung mga naaangkop na sanction depende kung anong nangyari. So, I would think kasama dyan Oh, yung pinaka-extreme, of course, yung expulsion, no? expulsion, right. Yung pagtanggal. Of course, Oo. that's already the extreme. Siguro kasama dyan yung um, maraming beses ginawa or talagang very extreme, very Mm. severe Mm. ginawang bullying. Meron naman diyan suspension, Right. meron namang warning, so iba-iba yung sanction. Yun ang mga posibleng mangyari kung magkaalaman na may bullying nga na nangyari talaga sa So, dalawang estudyante. kapag pala nakitang guilty yung isang estudyante sa bullying, administrative sanction lang siya. So, hindi, or baka dahil minor de edad, kaya hindi pa siya pwedeng kasuhan ng, is that it?
It depends on the situation, Maricel, no? Kasi ang sinabi ng batas natin, students to student, and generally, ang student ay bata. But let's also Mm. remember, merong mga hindi na minors, no? Yes, Na yes. nag-aaral and maybe natagalan sila bago makapag-aral. May mga ganung sitwasyon. So, Mm, pero mm. siguro karamihan, the big bulk ng mga estudyante sa secondary and primary schools are of course minors, no? Pero not necessarily minority yung dahilan ng batas kung ba't sinabing administrative sanction lang. Because, Maricel, the law also requires, no, na kung may nalaman kang bullying, magkakaroon ka ng administrative sanction. That is true. Pero kung merong basihan para magpursige ng kaso sa ilalim ng iba pang batas, kasama dyan yung revised penal code or iba pang criminal laws natin, ito Mm. ay ibabahagi nung kung sino man yung in charge sa school sa tamang autoridad para maimbestigahan at malaman kung meron pang ibang kaso na Hmm. pwedeng i-file. So, syempre ikaw as a Oo. school, as a principal, hindi ka naman pwedeng mag-impose ng judgment na Right, papakulong. right. Wala namang gano'n, no? Korte Oo, lang ang oo. pwedeng gumawa nun. Pero Right. minamandato ng batas na kung iyong sa palagay, merong basihan para magsumbong, magbigay ng ibang kaso, why not? Why not? Oo, Isumbong mo sa oo. tamang otoridad at titignan kung pwede bang magkaroon ng criminal liability. Of course, considering also other laws, kasama dyan yung Juvenile Justice Act na Right, right. nagmamandato na pag less than 15, walang criminal liability. So, lahat yan ay ifa-factor. Kasi halimbawa, Maricel, no? Mm. Isingit ko lang, bigyan kita ng concrete example. What if yung act of bullying is very extreme, kunwari, may sinunog na bagay? Hmm. It might amount to a crime, posibleng arson. Depende. Hmm, Depende. mm, mm. So, hindi or very extreme yung physical harm na ginawa doon sa kabilang partido. Maaaring mag-result of physical injuries. Of course, yun nga, susukatin din yan at titimbangin sa edad ng bata or kung ano ba yung mga pwede pang i-impose na bagay ayon sa edad at sa mga pangyayari. Pero attorney, ano po yung sinasabi ng batas? Kung halimbawa sa isang insidente na nakitang may pagkukulang yung mga school management sa pagtugon doon sa bullying. Kasi may mga ganyang reklamo na parang di ka naman merong inaction on the part of the school management eh. Paano yun? Mm. Sa public school, Maricel, no, sa pampublikong paaralan, maaaring masubject sila sa mga civil service penalties. Kasi remember, they are civil servants, no, sa pampublikong paaralan. So maaari silang magkaroon ng sanctions under applicable civil service rules kung mapapatunayang hindi nila ginawa yung minamandato sa kanila sa ilalim ng batas. Dito naman sa ilalim ng private school is yung mga kung sino man yung responsableng individual na hindi ginawa yung kailangan niyang gawin. Halimbawa, may nasaksihan siyang bullying, hindi niya na-report, Mm. tinalikuran niya lang literally, no? At nakita, napabalita na nangyari na sa harap niya or nagsumbong na yung estudyante sa kanya pero wala, yung tinatawag nilang KEBS, no? Kung mga Mm. kiber lang, walang pakialam. Dedma. Mm. Maaaring magkaroon ng NR, maaaring magkaroon ng sanction internally sa loob ng school. And of course, marireport din yan sa DepEd at may mga kaukulan pang administrative sanctions na pwedeng i-impose yung DepEd. Maaaring may warning, maaaring Mm. may suspension, and actually yung worst case dyan sa pampribadong paaralan, Maricel, no, maaaring ma-revoke yung license nito. In an extreme Ayun. situation, oo. Maaaring Oo. ma-revoke yung kanilang license to be able to operate the school. So of course, wala namang paaralan ang may gusto nun. So that is the extreme side of it, no. Sa Mm. administrative penalty, mari-revoke yung inyong license na makapag-operate ng paaralan. Okay. Attorney Paul, puntahan ko lang yung tungkol dito sa cyberbullying. Paano ba Yes. natin masasabi na, ay mukhang cyberbullying na tong ginagawa niya? Pag tinawag na cyberbullying, Maricel, no, yung mga acts na pwede mong gawin sa pisikal na mundo, ginagawa mo lang sa pamamagitan ng mga bago nating teknolohiya. Kasama Hmm. dyan yung cellphone, kasama dyan yung mga computer, software, messaging, or kasama dyan yung text, etc. Basically, of course, hindi ka naman pwedeng manakit sa gamit ang cellphone, no? Meaning, hindi ka naman pwede mag-type sa cellphone at mananakit ka physically. So, tanggal yon. Although of course, pwede mong gamitin yung cellphone itself para manakit physically. Pero pag halimbawa, ikaw ay nag-post online tungkol sa isang kaklase mo, kung Mm. ano-anong nilagay mo, mga rumors, etc., yan maaaring makonsider na cyberbullying. Pwede rin naman yung ginagamit mo yung device mo, halimbawa, text ka ng text, araw-araw, hinaharas mo yung kaklase mo, araw-araw, tinatakot mo.
Araw-araw may sinasabi ka, "Huwag ka papasok, uupakan kita." Paulit-ulit. "Oh, ayoko na makita yung pagmumukha mo." May mga gano'n, 'no? Or layuan mo yung kaklase ko, layuan mo yung kung ano man, 'no, yung Mm. ginagawa. Yun ang maaaring masabing cyberbullying. It's basically anything that, any act of bullying na pwede mong gawin sa physical na mundo natin, na pwede mong gawin sa pamamaraan ng bagong teknolohiya will be considered or can be considered as cyberbullying. Alam mo, may mga nababasa na Yes. rin ako mga concerns dito. Sabi mo nga Mm. kanina, merong mga inilalatag na protocols at guidelines yung bawat eskwelahan pagdating sa bullying. But in general, paano ba yung proseso para makapagreklamo ka kung alam mo na ikaw bilang estudyante, teka parang binubully ako nito ah? Well, of course, if you are a student, no, ang pinaka-immediate mong tinitingnan is sino ba yung superior sa iyo. Meaning superior sa eskwelahan. At sa perspektibo ng isang estudyante, kadalasan, ayan ay kanyang guro. No? Number one. Meron din namang mga estudyante na tinitignan yung kanilang guidance counselor para makalapit. At iba naman ay dumidiretso sa kanilang principal. So, merong mga kung ikaw ay estudyanteng nabubuli or nakakatanggap ng pagbubuli o di naman kaya ikaw ay magulang, no, na nagsumbong sa iyo ang iyong anak na nabubuli daw siya, ang iyong obligasyon naman ay mag-report doon sa tamang opisyal, sa isang opisyal sa eskwelahan. Actually, Maricel, whether it's the teacher, guidance counselor, or principal, ultimately the process is the same, no? Mm-mm. Syempre, may pagsusumbungan ka eh. At kung sino man yung iyong pinagsumbungan, halimbawa teacher, syempre i-report niya sa principal. Pero Mm-mm. kung ni-report mo, of course, diretso sa principal, the principal can already take action kung ano yung gagawin niya. So kung sa teacher naman, sinabi mo sa teacher, the teacher will go to the principal and the principal will also take action. Yun nga, yun yung mangyayari na magkakaroon siya ng investigasyon, pupulungin yung mga partido na kasali sa aligasyon ng bullying at magkakaroon ng finding kung ano ba talaga yung nangyari at kung ano ba talaga yung tamang parusa. Kung mayroon mang dapat ibigay na parusa para dito. Attorney, hindi ko alam kung may mga nahahawakan ka ngayon ng mga kaso ng cyberbullying. Pero base po doon sa inyong karanasan, gaano kahirap itong kasong ito? Kasi iniisip ko, hindi ba pwedeng kung halimbawa binubully ka sa social media, i-block mo na lang yung bully? Tapos, Well, hindi ba pwedeng ganun? pwede mo naman talaga i-block ang bully and ikaw mismo ay hindi mo na makikita ito. Pero kasi ang concern dyan, Maricel, no, eh syempre, maaaring ang tao ay maglabas pa rin ng mga bagay against you. So maaaring ikaw mismo hindi mo nakikita, pero papaano naman yung reputation mo or kung ano yung nilalabas sa'yo. Syempre, point of concern din yon. Pero kung ikaw Mm-mm. naman ay totally hindi concerned sa ganung bagay, eh, i-block mo, happy ka na doon, that's okay if you want to. No? Pero Mm-mm. syempre, kung may concern ka na baka lumago pa ito, syempre baka makapagsabi ng mga bagay na wala namang katotohanan ukol sa iyo o di naman kaya gawin din sa ibang tao at ayaw mo rin mangyari yon, you can of course take action in relation dyan sa cyberbullying na yan. Mm. So, paano kung halimbawa, sabi mo nga po kanina, usually lalapit ka sa teacher, tapos si teacher ididiretso sa principal. Kung tingin nitong estudyanteng ito, hindi pa rin niya na-achieve yung justice na hinahanap niya, ano yung iba niyang option? Pwede ba itong dalhin sa labas ng eskwelahan? Yes, definitely. No, kung halimbawa hindi ka satisfied doon sa findings, sa internal finding ng iyong paaralan, of course nandiyan yung ating butihing DepEd, no. Na may, I think you have to go doon sa parang superintendent sa lugar mo. Something, no. I mean, hindi ako very familiar sa hierarchy. Basta yung officer in charge ng DepEd na in charge doon sa lugar kung saan yung paaralan, kung saan nangyari yung di umano'y bullying, pwede kayong lumapit. At of course, the DepEd has the mechanisms and the resources, no, to address itong issue ng bullying Mm. doon. And of course, dagdag ko lang dyan, Maricel, no, kung yun nga, kung sa tingin nyo na merong mga nangyari na pwede kayong magkaroon ng kaso, damages, o di naman kaya may nag-a-apply na criminal law. Halimbawa, hindi naman 18 years old na halimbawa yung estudyante, no? Na may ginawa sa inyo. Pagkamat nasa secondary or primary pa lang, kung sa tingin ninyo ay pwede magkaroon ng criminal liability, option din yon i-pursue
hindi naman kayo limitado lang doon sa school nyo. But of course, that is generally the first step, no? Kasi syempre, due process tayo lagi, Maricel, no? Titignan muna ng paaralan kung talaga bang may basihan yung allegation ng bullying. Pero mas But you are not limited to that. You can pursue cases, if applicable, outside the school. No, I just wonder, attorney, if mas educated na ba yung generation ngayon when it comes to bullying? Kasi may naalala lang akong insidente na yung mga medyo may edad na henerasyon na kung makapang-asar sila dun sa mga bata, akala nila kasi mga biro-biro lang eh. Hindi nila nare-realize na, uy, teka lang parang bumoborder ka na dun sa bullying. Are we more informed now, more educated now when it comes to bullying? I think we, in general, no, kung titingnan mo, Maricel, karamihan ng tao ay merong device o di naman kaya may access, no, sa device na tool of learning. Ibig sabihin, sa high-speed technology and modern times na meron tayo ngayon, masasabi natin na mas madali talagang maging educated ang isang tao. Mas madaling makakalap ng impormasyon, ano ba sinasabi ng batas, ano bang nakalagay sa mga minamandato ng DepEd, ano bang mga naging ruling ng Korte Suprema sa mga similar na kaso. That's there. That's the pwedeng magkaroon ng better education. But at the same time, no, ang hirap kasi syempre, Maricel, there is better information, but there's also graver misinformation. I think yun yung medyo concern na totoo yan, mas may access tayo sa information, okay yan, nakukuha natin. But at the same time, no, on the other side of the same coin, nandyan yung mas marami rin ng misinformation, mas marami rin fake news, mas marami rin kung ano-anong lumalabas that can also counter the influence, no, of yung tamang impormasyon, tamang balita, tamang mga batas na dapat nalalaman natin. Mas madali ring So, manguyog kasi 'di ba mas kapag madali yung mga rin. kapag yung That's mga true. engagement sa social media, ang dami ring mga nabubuli, agad-agad That is true. nagtutulungan. Pero Saka, balikan Yes, you go were ahead, go ahead. saying. Oo. Babalikan ko lang yung tanong ko kanina, attorney, yung tungkol doon sa mga batas natin. Meron na ba tayong sapat na batas para masugpo itong cyberbullying or bullying in general? Kasi parang kahit na, of course, meron tayong existing na policies, existing na law, pero nandyan pa rin siya eh. Hindi pa rin talaga nawawala eh. Saan tayo nagkukulang? Well, meron tayong no. Ako generally, Maricel, sa mga issue, sa mga bagay-bagay, as some of you might know, medyo believer ako ng marami na tayong batas, no? In fact, kung ako'y balang araw maging legislator, goal ko na to streamline our laws, no? Kasi bilang abogado nakikita ko na marami na tayong batas eh. Iisipin mo yung bagay na yan, more than most certainly meron ng batas na nag-govern diyan. So it's really a question of enforcement, number one. And number two, no, Maricel, titingnan din natin na syempre, meron tayo ng Juvenile Justice Welfare Act. Ito yung nagsasabi na walang criminal liability pag ikaw ay less than 15 years old. So, ibig sabihin, kung ano man ang gawin mo, no, you cannot be penalized criminally doon sa kung ano man yung akto na iyong ginawa. That kung adult ang gumawa nito, ito'y makukonsidera na krimen. Pero dahil bata ang gumawa, no, hindi ito makukonsidera ang krimen at ang mga pwede lamang na i-impose ay, of course, mga administrative sanctions. So, kung meron mang consideration, yun siguro. But that's an entirely separate debate, no? Kung talaga bang yung wisdom ng batas ng Juvenile Justice Act nag-work ngayon or should we do something about it or dapat ba maglagay tayo ng provision sa damages, sa danyos, no, Maricel, sa ilalim ng kasalukuyang batas, kung dapat bang palawigin natin at least man lang yung damages aspect kung talagang magkakaroon ng bullying. So, yun yung mga posibleng titignan natin. Pero ako in general, no, we have enough laws. It's really just a question of enforcement and of course, educating yung ating mga kababayan sa kung ano ba talaga yung nilalaman ng batas at minamandato nito. In fact, kaya ako nagpa-participate sa mga ganitong programa, Maricel. No? Para sa akin, isa itong paraan na makakatulong. No? Dahil kasi pinanumpaan ng lahat ng abogado, natutulong kaming mag-educate, magbigay ng legal education to the general public. Kasi pinanumpaan namin yun na bago kami mag-abogado.
So Oo. hopefully nakakatulong tayo sa programa natin. Oo naman, malaki yung natutulong mo, Attorney Paul. At saka interesting din yung point na sinabi mo on juvenile delinquency kasi iniisip ko rin, hindi ba about time na pag-aralan talaga kung 15 years old pa rin ba yung ideal na age? Kasi di ba yung, actually matagal na siyang pinagdidibatihan, di ba? Kung gagawing 12 dahil yung ibang mga, tama ba? Kasi yung ibang mga bata parang masyado na silang na-educate na pag 15 years old pataas, saka pa lang naman ikaw mapaparusahan eh. Pagka mas mababa, pwede mo pang gawin to. That is true. May mga Oo. proseso sa ilalim ng juvenile justice law, no? Maricel, kung paano i-handle yung 15 to 18, Mm-mm. 15 to less than 18 at yung less than 15, no? Pero syempre, ah, yun nga, no? Siguro isang ding magandang tingnan yung proseso kung papaano ba lalagyan ng mas may ipin yung batas na hindi naman naaabuso, no? Protecting also yung karapatan ng mga bata na maging bata, but at the same time also instilling yung discipline, Mm-mm. yung Mm-mm. kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa, yung mga ganung bagay. Maybe that's something that we can, yun nga, that's a totally different topic, Yes, separate yes. topic, and we need more time, no, para i-discuss yan. At maybe that's something na pwedeng tignan ng ating Kongreso if they're not Oo. already looking into it. Mahaba-habang discussion pa yan eh, no, Yes, Attorney Paul? habang kwentuhan Oo. yan, no, at debate. Pero may nabasa lang ako na tanong mula sa ating netizen dito, galing kay Annalyn Catherine. Sabi niya, yung nag-post sa GC ng video na nagbully ng kaklase, considered po ba yan na cyberbullying? Kapag ganito daw ang nangyari, saan daw nila dapat i-report? Yeah, i-report nyo sa kinakaukulan ng paaralan pa rin, no, kung sino yung kung saan mang school involved yung mga bata, no. Doon pa rin sa kanilang kinauukulan, sa authorities pa rin within the school, yung pangunahing pag-report talaga. So halimbawa, may nag-post sa inyong group chat ng video ng pambubuli, pwede nyo i-report doon sa inyong teacher or principal na ganito yung nangyari. Kung alam nyo, no, kung alam nyo yung school na pwede nyo pag-reportan. Paano yung pananahimik doon sa bullying? Nakita mo na yung video, but you know, baka kasi yung iba nilang mga kaklase takot din eh. Oh, well, yun nga, no, part ng responsibility, Maricel, ng personnel ang personnel ng paaralan is the moment nagkaroon sila ng ideya, knowledge tungkol sa pagbubuli, obligasyon din nila na i-share ito. Meaning not i-share publicly, i-share sa tamang kinauukulan, usually Yes. sa loob sa kanilang principal. I-report ito rather, instead of saying share, na i-report ito sa principal ng kanilang school para magkaroon din ng agarang action, no. Remember, Maricel, no, idagdag ko lang as we run into our closing is yung mga participants, halimbawa ho nagkaroon ng incident ng bullying, no. Yung participants po, mga pangalan, mga edad, mga identity ng mga participants at kung sino man yung nag-report is kept strictly confidential. Nasa batas ho yan na hindi naman, kung meron hong agam, minsan kasi, Maricel, yung agam-agam ng gagaling sa, nako, i-report ko, baka naman ma-expose ako na ako pala nagsumbong. Sabi ng mga bata, ako yung nagchuchu. May gano'n eh, na ako pala yung nagsumbong, baka naman balikan. Number one, ang pagre-retaliate sa pagre-report is pinagbabawal din. Pero kung merong agam na lalabas yung impormasyon, nasa mandato din ng batas na dapat kept strictly confidential ang investigasyon. Kung sino yung mga partido, para hindi rin naman mapahiya, no, kung sino man yung nag-report. At of course, idagdag ko lang din, no, pinagbabawal din ng anti-bullying law ang pagbibigay ng false report of bullying para hindi rin maabuso. Ano ibig sabihin nito, Maricel, no? Halimbawa, may kinaasaran ka lang na estudyante, hindi mo lang gusto or nainis ka lang. Asarin ko nga ito, magre-report ako ng bullying na hindi naman totoo. Yeah. No? So pinagbawal din. So maaari din kayong magkaroon ng punishment galing sa inyong paaralan kung kayo naman ay magsusumbong ng bullying na wala namang talagang basihan or wala namang pawang katotohanan. Okay, magandang warning yan ha. So wag Para paglalaroan hindi rin yung mga ma-abuse. Oo, para maiwasan nga naman yung mga pang-aabuso. Nako, maraming salamat po sa inyo, Attorney Paul Castillo, isa pong law expert at professor sa Far Eastern University. Salamat, Attorney Paul. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.